Ito ang unang video natin sa Chemistry Review Series at ang first topic natin ay matter, atoms, and periodicity. Start tayo with matter and its properties. Number 1, which of the following is a chemical property? Letter A, flammability of alcohol. Letter B, density of gold. Letter C, melting point of ice. And letter D, color of copper. Okay. So, ang tinatanong sa atin dito yung chemical property. Meron kasi tayong dalawang uri ng property, no? Kapag pinapag-usapan natin itong matter, pwede yung chemical, pwede rin yung isa pa ay physical. Physical properties. Okay? Kapag sinabi natin physical properties, ito yung directly na oobserbahan natin, na measure natin without changing the chemical identity of the substance. Okay? Ibig sabihin, yung substance na tinitingnan natin before and after the observation, mananatiling siya pa rin yun. Walang pagbabago. Okay? Walang chemical change. Now, ito, tingnan muna natin long letter D, color of copper. Kaya naman nating obserbahan ng color without changing the chemical property. Tama, titingnan lang natin visually. So, letter D is not the answer. Tingnan natin yung letter B, density of gold. Ang density, mabilis din natin yung ma-measure. Hindi natin kailangan baguhin yung gold. Okay? Kasi ang density, again, ang formula natin for density, ginagamit natin dyan yung Greek letter rho. Okay? Greek letter rho. Density is equal to mass divided by its volume. So, kung alam natin yung mass niya, or pwede naman natin itong i-measure na lang, at kapag alam natin yung volume, then, i-divide lang natin for you to get the density. Density is also a physical property, so this is not correct. Okay? So, tingnan natin, letter A or letter C? Melting point ba or flammability? Ang melting point, meron niyang mga value. Tama? Ang melting point ng ice, for example, is 0 degrees Celsius at 1 atmosphere. Okay? So, ibig sabihin, yung melting point, even boiling point, mga physical properties sa mga yan. Kasi yung ice, ang ice is H2O. Tama? Kapag natunaw yan, magiging H2O lang din siya, pero liquid. So, walang change ng chemical property. Water pa rin siya. So, letter C is not correct. Ano ang tamang sagot? Letter A, flammability of alcohol. So, paano natin malalaman na flammable yung alcohol? For example, ginagamit yan sa mga alcohol lamp. Tama? Sa mga chemical laboratories, mayroon tayong mga alcohol lamps. Kasi, yung alcohol, flammable yan. Okay? So, tingnan natin. Ang physical properties, they are again observed without changing the identity of the substance. Ang mga halimbawa natin dyan, color, density, tsaka itong mga melting point, boiling point. So now, meron pa tayong chemical properties. Ang chemical properties, they describe the ability to undergo change into a new substance. Ayan, very important, new substance. Like for example, flammability, reactivity, acidity. Okay? Pati yung basicity. Okay? So, tinitingnan natin sa chemical properties kung paano magbe-behave yung mga chemical substances na yan in a chemical reaction. Okay? So, aside from physical and chemical properties, mayroon pa tayong tinatawag na extensive and intensive properties. Okay? Kapag sinabi nating extensive property, it depends on the amount. Ayan. Okay? It depends on the amount of the substance. For example, mass, volume, length. Halimbawa, meron kang, let's say, isang piraso nitong pellet na to. No? Let's say, sodium hydroxide, kunwari lang, no? Meron kang isang pellet niyan. Mineasure mo yung mass niya. At na-measure mo, let's say, 2 grams. Kapag dalawa na yung ganyan mo, syempre 4 grams na yan. Since nag-increase yung amount natin from 1 pellet to 2 pellets, nag-increase din yung mass niya. Kaya yung mass is extensive. Okay? Again, ang mass, extensive property. Kapag sinabing extensive, nakadepende sa amount. Kung gaano karami, nagbabago. Okay? Now, yung intensive property, siya lang yung kabaliktaran ng extensive property. Kapag intensive property, it is independent of the amount. Like density, boiling point, or color. Okay, for example, when we have, let's say, gold. Ang gold, meron niyang density. Okay, meron niyang value ng density. Kapag mas marami kang gold,
hindi magbabago ang density niyan. Pare-parehas lang ang density. Okay? Again, balikan natin tong density kasi interesting. Yung density is equal to mass over volume. Tama? Ang mass, nakita natin dito, this is extensive property. Yung volume is also extensive property. So, kung makikita nyo, kapag dinivide mo yung dalawang extensive properties, makakakuha ka ng intensive property. And that is true. Okay? So, the ratio, sulat natin dito, the ratio of two extensive properties gives an intensive property. Okay? So again, kapag extensive property, if you have more of that, you have larger value of the property. Okay? Kapag naman intensive properties, independent of the amount of matter. Number 2, when water boils to form steam, this is an example of letter A, chemical change, letter B, physical change, letter C, nuclear change, letter D, decomposition. Okay? So, meron tayong water, H2O, nag-boil siya. So, this is liquid, nag-form ng steam. Ang steam, water vapor, gas siya na water. Nagbago ba yung H2O? H2O pa rin siya. Okay? So, ano ang nagbago? Yung state niya. From liquid to gas. Ano itong process na to? Liquid to gas. Ang tawag natin dito, evaporation. Ang evaporation, this is not a chemical change. Kasi again, hindi nagbago yung identity ng substance natin. Water pa rin siya. This is not a nuclear change. This is not decomposition. Ang answer natin, letter B, physical change. Okay? So, ang physical change, walang new substance na na-form. At ang example nga niyan, phase change, cutting, grinding, dissolving. Lahat ng yan, physical change. Etong phase change, marami yan, di ba? Kapag pinag-usapan natin yung conversion from solid to liquid to gas. Solid to liquid, ang tawag natin dito, melting. Liquid to gas, tawag natin, evaporation. Gas to liquid, pabalik, condensation. Condensation. And then, liquid to solid, freezing. Kapag directly, solid to gas, okay, sulat natin dito. Solid and gas. Kapag solid to gas, ang tawag natin dito, sublimation. Sublimation. And then, yung opposite niya, gas to solid, deposition. Okay? So, yung phase changes, at saka ito, this is a mechanical change. Like, sabi nga natin, cutting, grinding, crushing, breaking, lahat yan, physical change. Okay? And then, you have dissolving. For example, minsan ang lumalabas yan ganito, meron kang water, and then may sugar, dinisolve mo yung sugar, hinalo mo yan. Chemical change ba yun or physical change? O kahit salt. Okay? So, ang tawag pa rin natin dyan, physical change. Okay? Present pa rin yung substance natin na disperse lang. Tandaan natin, ang mga physical change, madalas sila reversible. As shown here, nakita natin may mga arrows na bali-baliktad. Ibig sabihin, kapag kinonvert mo yung solid to liquid, pwede pa na ibalik natin yung liquid papunta sa solid. Okay? And even sa dissolving, di ba? Kung meron kang tubig dyan, tapos nag-dissolve ka ng salt, pwede mong i-evaporate yung tubig para makuha mo uli yung salt. Okay? So again, ang mga physical changes, they are often reversible. We also have chemical changes. Sa chemical changes, merong bagong substance na na-form. Okay? For example, burning, rusting, digestion. Okay? So ibig sabihin, tinatransform natin yung substance na meron tayo sa panibagong substance. Ano nangyari dyan? Nagbabago ba yung chemical composition? Yes. Okay, so sulat natin dito, change in chemical composition. Nagbabago ba yung chemical identity? Yes. Nagbabago yung chemical property? Yes. Okay? So, meron tayong mga indicators na tinatawag, no? Ibig sabihin, ano yung mga pruweba natin? Ano yung mga ebidensya na nagkakaroon ng chemical change? So, number one, sulat natin dito, yung formation ng bubbles. Okay? Pero hindi palagi ha, hindi palagi na kapag may bubbles, chemical change na agad.
Kasi for example, nagpapakulo tayo ng tubig. That is a physical change. Okay? Kahit may bubbles pa rin dyan. Another one is yung formation ng precipitate. Okay? Sa mga experiments natin sa chemistry, pwede tayong mag-form ng iba't ibang mga precipitates pag nag-mix tayo ng dalawang solution. Aside from that, yung color change. Okay? For example, yung dahon, nagbabago yung kulay niya. Indicator yan na merong chemical change. So kapag chemical change, again, may bagong substance na na-form. Bakit? Merong mga panibagong mga chemical bonds na na-form. Kasi sinisira natin yung mga original na chemical bonds, tapos nag-form tayo ng bagong mga chemical bonds. Okay? So ito yung pinagkaiba ng physical change at saka ng chemical change. Now, kung yung mga physical changes, they are often reversible. Kapag chemical changes naman, they are often irreversible. Ibig sabihin, di na natin pwedeng ibalik sa dati. Okay, for example, tingnan natin tong burning. Kapag burning, ano nangyari? For example, meron tayong wood. Kapag sinunog mo yan, kuha ka ng ash, tsaka smoke. Okay, tapos may mga vapor pa yan. So, may mga gases yan. Etong mga to, hindi mo na pwedeng ibalik sa wood. Hindi na pwede. Kasi nga, irreversible siya. Okay, so ang key idea natin dito, yung original substance, hindi na yan nag-exist after the change. Pero kapag mga physical changes, pwede pa nating ibalik sa dati. Okay, so next tayo. Ayan, mga notes lang natin about the states of matter. We have solid, liquid, and gas. Kapag solid, definite shape, definite volume. Ibig sabihin, pwede mong i-describe yung shape niya. Although yung iba, irregular shape, no? And then, known din yung kanyang volume. Kapag liquid, wala naman siyang shape, no? Wala namang star na tubig, for example, no? Na liquid water. At yung liquid also is meron siyang definite volume. Ibig sabihin, pwede nating ma-measure for sure yung kanyang volume. Gumagamit lang tayo sa laboratory ng iba't ibang measurement tools. So, another one pala, no? Kapag tinanong, madalas tinatanong siya sa measurement, ano yung pinaka-appropriate na ginagamit natin to measure the volume of a liquid. Pwede kasing ibigay nila dito beaker, let's say merong Erlenmeyer flask. Okay, for example, ito yung mga choices, no? Beaker, Erlenmeyer flask. Let's say meron din tayong test tube, and then meron tayong volumetric flask. Ang sagot natin dyan ito, volumetric flask. Okay? Usually may mga measurement yan like 50 ml or 250 ml. Ayan mga yan. Okay? So, yung gas naman, wala siyang definite shape, wala siyang definite volume. Ang volume niya ay yung volume mismo ng container. So, kapag nag-expand yung container, nag-expand din yung volume niya. Okay? So, yan. Ang plasma naman, ito yung superheated gas or ionized gas like sa mga stars at saka ang lightning. And even sa sun. Okay, so yun yung plasma. Ayan, yung mga phase changes na pinag-usapan natin kanina, we have melting, freezing, condensation, vaporization or evaporation, sublimation, and deposition. Okay, so again, inote natin, no? Solid to liquid to gas. And then, pwede rin pabalik. Pwede rin directly from solid to gas. Pwede rin pabalik, gas to liquid. Kapag solid, papunta sa liquid, melting. Okay? Kapag liquid, papunta sa solid, freezing. Kapag liquid, papunta sa gas, evaporation. Gas, papunta sa liquid, condensation. Solid, papunta sa gas, sublimation. Gas, pabalik sa solid, deposition. Okay? So yan, number 3. Which subatomic particle determines the identity of an element? So, ang tinatanong sa atin dito, yung identity ng element. Meron tayong proton, neutron, electron, or nucleus. Okay? So, ngayon, ang nagdedetermine ng identity ng element ay letter A, proton. Okay? Yung proton lang ang talagang nag-identify dun sa element na yun. Bakit? Kasi ang proton, ito mismo yung number, yung atomic number. Gamit nating symbol dyan, Z. Kapag element,
meron siyang known atomic number. Hindi pwedeng mangyari na magkaibang element pero parehas ng atomic number. Yung atomic number, unique dun sa element na yon. Okay? So, proton yung sagot natin. Now, dito tayo sa electron. Ang electron, pwedeng ito yung maging sagot kung ang tinatanong sa atin dyan, reactivity. Okay? Yung electron again is for the reactivity of the element, specifically yung mga tinatawag nating valence or outermost electrons. Okay? So now, ano naman yung neutron? Ang neutron naman, nagmamatter yan kapag pinapag-usapan natin yung isotope. Okay? So sa isotope yan. Ang isotope, halimbawa, meron tayong carbon. Kung titingnan nyo yung carbon sa periodic table of elements, ang atomic number niya is 6. Ibig sabihin, meron siyang 6 na proton. Kasi nga, yung proton, parehas lang yun sa atomic number. Okay? Now, yung nucleus niya, okay, basically, ang nucleus, ito yung number ng proton at saka yung number ng neutron. Pinag-a-add natin yan. Merong mga carbon na merong 12. Okay, 12 yung kanyang mass number, which is basically yung number ng proton and neutron. Okay, ibig sabihin itong 12 na to, meron siyang 6 na proton at saka 6 na neutron. Pero meron ding carbon na 13 ang mass number. Okay, ibig sabihin itong 13 na to, meron siyang 6 na proton, meron din siyang 7 na neutron. Okay, meron ding carbon na 14 ang mass number. Kapag 14, 6 yung proton niya, tapos meron siyang 8 na neutron. So, tingnan nyo, yung carbon na to, 6 ang proton, 6 ang neutron. Itong carbon na to, 6 yung proton, 7 yung neutron. Itong carbon na to, 6 yung proton, 8 yung neutron. Magkakaparehas ang kanilang proton. Bakit? Pare-parehas carbon yan. Pero, magkakaiba ang neutron. Kapag magkakaiba ang neutron, ibig sabihin, isotope sila. Okay? Sila yung iba't ibang isotopes ng carbon atom. Balikan natin yung mga charges nila. Kapag proton, ano ang charge? Positive kasi letter P. Kapag electron, negative. Kapag neutron, neutral, wala siyang charge. Ang nucleus, ito yung pinagsama nating proton at saka neutron. Okay, so that's the answer, proton. So again, ang proton, it defines the atomic number. Ang symbol natin for atomic number is Z. At sabi ko nga, ang mga element meron silang unique proton count. Okay, so aside from that, meron pa tayong neutrons. Ang neutrons, it affects the mass. Kasi nga, yung proton at neutron, pag in-add natin, makukuha natin yung mass number. Okay, ito yung ginawa ko kanina na 12, 13, at saka 14. At ito rin yung nagpo-form ng mga isotopes. Okay, kapag iba't iba yung number ng neutron pero pare-parehas ang proton, meron tayong mga iba't ibang isotopes. Okay, so next, we have electrons. Ang electrons, it controls the chemical behavior or yung reactivity niya. At saka yung mga chemical bonding. So, sa mga susunod na videos, meron pa tayong chemical bonds. Okay? And then, ang isotopes, again, sabi natin, parehas na element. Parehas carbon yan in this case. Pero magkakaiba yung neutron number. Okay? Magkakaiba yung neutron count nila. Okay? So, next tayo. Ito pa pala, no, cations. Kapag cations, they are positively charged. Nawalan sila ng electron. Kapag anions, they are negatively charged. Nag-gain naman sila ng electron. Okay? So, ano yung ibig sabihin nitong mga charges na to? For example, meron tayong isang atom. Okay? Isang atom. Let's say, ito yung valence electron niya. 3, 4, wait, baguhin natin yung drawing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so meron siyang 7 na valence electrons or outermost electron. Now, ito yung nucleus niya. Kapag nag-gain siya ng isa pang electron, hindi na siya neutral niyan. Nadagdagan na siya ng electron eh. Nadagdagan siya ng isang negative. Ang tawag na natin dyan, anion. Okay? Anion na yung tawag dyan. So, halimbawa naman, meron tayong gantong atom. Meron siyang isang valence electron. Kaisa-isa na, nawala pa.
nawala na yung valence electron niya, yung isang valence electron niya. Nawalan siya ng negative. Ibig sabihin, tawag na sa kanya, cation. Kasi yung magiging net charge niya is positive. Ito kanina, ang magiging net charge niya, negative. Kapag cation, tatandaan lang natin cat, no? Ang Tagalog sa cat ay pusa. Kasi ang mga cation, they are positive. Okay? At saka yung mga anions naman, they are negative. Ayan, so ito yung model, isa sa mga model ng atom. Although ngayon meron tayong mga pinakabagong models, no, yung electron cloud model. Pero ito yung kay Bohr's atomic model. Itong mga pinakalabas, ang tawag natin again dito ay mga valence electrons. Okay? At yung nasa loob, inner electrons yan. Ito yung nucleus niya. Ang nucleus pinagsamang proton, ang proton natin itong mga kulay pula na to, at saka mga neutron. Kapag tinanong sa atin, ano yung nagde-determine? Okay? Or saan nakakonsentrate yung mass ng isang atom? Ang sagot natin dyan, nucleus. Okay? Halos magkasing bigat lang yan. Yung proton at saka yung neutron. Pero itong electron, maliliit kasi itong mga to. Okay? So next. Number 4, chlorine has 17 protons and a mass number of 35. How many neutrons does it have? Okay. So, given sa atin yung chlorine, Cl, ang mass number niya ay 35. Ang proton number niya ay 17. Ganito natin siya sinusulat. Okay? So, meron tayong element symbol. Sa taas yung mass number, A yung symbol natin dyan. And then sa baba, atomic number. Okay? Now, paano natin malalaman yung number ng neutron? Again, alalahanin natin. Etong A na to, ito yung pinagsamang P at saka N. Etong Z na to, ito yung P. Okay? Kasi itong Z na to, ito yung atomic number which is the same as the number of proton. So kapag sinubtract natin to, magka-cancel to. Anong matitira? Etong N, which is the number of neutron. Ang tinatanong sa atin, neutron. Basically, ima-minus mo lang tong dalawa. Okay? So 35 minus 17, ang answer natin ay yes, 18. Okay, so 18 yan. Ngayon, paano kapag may ganitong tanong? Again, sulat natin. You have chlorine. Ang mass number niya ay 35. At saka yung proton number niya is 17. Again, itong 17, this is the proton number or sometimes, tinatawag natin syempre atomic number. Itong 35, this is the mass number. Paano pag tinanong kung ilan ng electron? Ngayon, tinatanong tayo, ilan ng electron yan? Kapag sinabi na yung chlorine ay neutral, parehas lang dapat yung electron at saka yung proton niya. So in this case, ang sagot dapat natin ay 17. Bakit 17? 17 yung proton niya dito eh. Okay, so that is for number 4. Ayan, again, mass number, A is the number of protons plus the number of neutrons. Ayan, tsaka yung electron at proton sa neutral atom, equal lang sila. Kapag ions, magsusubtract, mag-a-add tayo dyan, no? Pero hindi na natin siya itatakal dito. Next, number 5, elements in the same group. Kapag group kasi, vertical column yan. Of the periodic table of elements, have letter A, the same atomic number. Letter B, similar chemical properties. Letter C, identical mass numbers. Letter D, equal number of neutrons. Okay? So, pinapag-usapan na natin dito yung periodic table of elements. Magdodrawing ako ng isang sample dito. Kasi ito yung periodic table, no? Ganito yung itsura niya. Ayan, mga ganyan yung itsura niya, ano? Tapos meron pa dito sa dalawa. Itong column na to, for example, ito. Nasa isang group yung mga yan. Okay? So, kung iti-take ko siya as an example, ito, this is group number 1. Okay? So, yung nasa group number 1, for example, dyan papasok ang hydrogen, no? Dyan papasok yung iba pang mga elements down the group. No? Tingnan nyo sa periodic table of elements. Yung mga yan, meron silang pare-parehas. Okay? They have the same number of valence electrons. Kapag 1, group number 1, 1 yung valence electron yung mga yan. Okay, ibig sabihin yung outermost electron ng nasa group number 1 ay 1.
Paano kapag nasa group number 2? Di 2 yung valence electron. Kapag pare-parehas ang valence electron, tandaan natin kapag valence electron, it determines what? Reactivity. Kapag reactivity, ano yan? Chemical behavior. May nakikita ba kayo ditong chemical behavior or chemical properties? Yes, letter B. Okay, so sa number 5, they have similar chemical properties. That is the answer. Yung letter A, automatic mali yan. Tingnan nyo, same atomic number, pwede ba yun? Di pwede yan. Parehas lang ang atomic number kung parehas silang element. Halimbawa, carbon, tapos carbon, carbon. Yan ang pare-parehas na atomic number. Pero kung meron kang carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, magkakaiba ng atomic number yan. Okay? So yung letter C, identical mass number, hindi. Letter D, equal number of neutrons, hindi rin. Okay, so again, letter B, they have similar chemical properties. Okay, so mga notes lang natin, kapag groups or families, sila yung vertical. Okay, sila yung nasa column. Pare-parehas sila ng valence electrons, ibig sabihin, pare-parehas sila ng chemistry or pare-parehas ng chemical behavior, properties, reactivity. Okay, now, kapag periods naman, ito na yung horizontal. Okay, kapag horizontal, sige, drawing natin. For example, i-take natin tong period na to. Ayan. Ayan. Lahat sila dyan, lahat ng element dyan sa row na yan, increasing yung atomic number. Okay? So, nag-i-increase yan. Pataas ng pataas by 1. And then, pagpunta dito, tataas uli yan, tataas uli siya. So, ito yung periodic table of elements. Okay? So, ang pinapakita dito, syempre, ito yung mga period. Okay? Ito mga period 1, period 2, period 3, 4, 5, 6, 7. At saka, ito naman yung mga group. Group 1, group 2. Okay? Now, yung mga nasa group 1, meron silang 1 valence electron. Ito, 2 valence electrons. Ito, 3 valence electrons. 4 valence electrons, 5 valence electrons, 6 valence electrons, 7 valence electrons, 8 valence electrons. Ang tawag natin dito sa mga binilugan ko, tawag natin dyan, yung mga elements na nasa column na yan, they are representative elements. Okay? Itong nandito sa baba, ang tawag natin dito, transition. Transition elements or transition metals. Again, kapag sinabi natin nasa same group, pare-parehas yan ng chemical properties. For example, i-take natin itong unang column na to. Okay, yung hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, at saka yung francium. Meron silang 1 valence electron. Usually, mga reactive tong mga to. Okay, itong mga alkali metals. Reactive yan, lalo na sa water. Tapos, mga shiny yung ano nila, shiny yung appearance nila. Kaya kapag hinagis yan sa water, ano yan, violently magre-react yan. Okay? Another example natin, itong column na to. So, sa column na to, meron tayong mga noble gases. Ang mga noble gases naman, inert sila. Okay? Pag sinabi nating inert sa chemistry, sila naman yung mga unreactive. Puno na kasi yung valence electron nila. Okay? Meron na silang 8. Kapag 8 yung valence shell niya, yung electron sa valence shell, stable na yung electron configuration niya. Okay? Kapag ganun, inert na sila, hindi na sila talaga nagre-react. Although sa bagong chemistry, no, merong mga bagong reactions, especially dito sa xenon. Next, number 6, which trend increases across a period from left to right in the periodic table? Letter A, atomic radius. Letter B, metallic character. Letter C, reactivity of alkali metals. Letter D, ionization energy. So kung may tatanggalin tayo dito, automatic tatanggalin nyo na dapat itong reactivity of alkali metals. Kasi itong mga alkali metals, they are in the same group. Wala sila sa same period. Okay? Kasi ang tinatanong natin dito, alin yung nag-i-increase across a period. So kumbaga, kung ito yung periodic table of elements natin, nandito yung mga alkali metals. Okay? Sa group number 1. So nasa same group sila. Pero kung ito yung period na tinutukoy dyan, hindi lahat yung nandyan ay mga alkali metals. Okay? So, tingnan natin itong mga options na natitira. We have atomic radius, metallic character, ionization energy. Ngayon, ang mga metals, nandito sila. Okay? So, mga nandito ay metals. Tapos yung nandito,
usually yung mga non-metals. Nandito rin yung mga semi-metals, yung mga yan. Okay, although may mga kaunti pang metals dito sa part na to. So now, across a period, ibig sabihin from left to right, mula sa metal, papunta tayo sa non-metal. Ibig sabihin, yung metallic character niya, yung pagiging metal niya, nababawasan. Okay? So letter B is also not the answer. Ang pamimilian na lang natin, A o kaya D. Ngayon, tingnan natin yung atomic radius. Across a period, ano nga sabi natin? Nag-i-increase ang atomic number. Kapag nag-increase yung atomic number, mas marami kang proton. Kapag mas marami kang proton, mas malakas. Mas malakas yung pull ng nucleus doon sa mga electrons. Ibig sabihin, i-take natin to as an example. Itong atom na to, kung ganito siya kalaki, tapos itong atom naman na nandito, medyo maliit na siya. Bakit siya maliit? Kasi mas marami yung proton. Kapag mas maraming proton, hinihila niya paloob itong mga electrons. Ito, hindi masyadong malakas eh. Okay? So, yung atomic radius, nagdi-decrease yan from left to right. So, ang tamang sagot dito, letter D, ionization energy. Okay? So, tingnan natin. So, again, ang atomic radius, nagdi-decrease siya across a period. Bakit? Mas marami kang proton. Bakit mas marami yung proton? Kasi nag-i-increase yung atomic number. Ibig sabihin, mas hinihila nila yung electron papalapit sa nucleus. Okay? Nag-i-increase naman siya down the group. Bakit? Kasi nag-a-add tayo ng energy level. Okay? Kapag nag-a-add ka ng energy level, for example, yung hydrogen, nasa period number 1, meron siyang isang energy level. Okay? Yung francium naman, nasa period number 7, meron siyang 7. 7 ganyan. So, imagine mo, mas malaki yan. Okay? Ang ionization energy naman, ito yung energy na kailangan para tanggalin yung electron. Okay? Now, across a period, mag-i-increase yan. Bakit? Mas maliit. Mas maliit na yung atom natin. Hinihila na kasi ng mga electron, ng mga proton papalapit doon sa nucleus. Okay? So, mas matindi yung pull ng mga protons. Mahirap tanggalin yun. Okay? At nagdi-decrease siya down the group kasi nga, parami ng parami yung ating mga energy levels. Yung electronegativity naman, ito yung attraction kapag meron na tayong chemical bond. Okay? Nag-i-increase siya across a period, nagdi-decrease down the group. Okay? Kasi across a period, parehas pa rin yan, no? Yung atomic radius natin, nagdi-decrease. Mas stronger or mas malakas yung pull ng mga proton doon sa electron. Kaya kapag merong chemical bond, let's say for example hydrogen at saka fluorine, yung electrons mas malapit yan kay fluorine compared kay hydrogen. Kapag nangyayari yan, yung fluorine nagiging partially positive. Yung hydrogen nagiging partially negative kasi mas malapit sa kanya yung electron. Yung hydrogen naman partially positive. And then yung electronegativity, nagdi-decrease siya down the group. Bakit siya nagdi-decrease? Kasi nga, parami yung energy level. So, babalik at babalik tayo palagi dito kay atomic radius. Okay? And then you have the metallic character. Again, ipaliwanag na natin kanina. Nagdi-decrease siya down, across a period kasi from metal, papunta sa mga non-metals. Ang metallic character is basically yung willingness ng isang atom na ibigay yung kanyang mga valence electrons. Ibig sabihin, itong mga metal, willing sila na magbigay ng electron. Itong non-metals, hindi sila willing. Medyo madamot sila. Ano gusto nila? Manguha ng electron ng iba. Okay? So, yan. Ayan yung mga periodic trends natin. Pwede nyong screenshot tong mga to. So again, this is just a review. So hindi natin bibigyan ng detailed na discussion itong iba't ibang mga periodic trends. Meron tayong separate video para dito sa periodic trends.